Magandang gabi po. Natapos na ng National Bureau of Investigation ang kanilang report kaugnay sa investigasyon sa madugong operasyon sa Timonan sa Quezon kung saan 13 ang namatay. At base sa nabuong mga salaysay, tumalabas din doon sa naturang report, nakakagulat daw ang ginawang hakbang ng ilang pulis na kasama sa isinagawang operasyon sa checkpoint. Nakatutok si Emil Sumangil. Eksklusibo. Mahigit 300 pahina ang isinumite ng NBI na report sa DOJ at Malacanang tungkol sa kontrobersyal na operasyon ng pulis at militar sa Timonan, Quezon noong isang buwan. Napagtagpi-tagpi ng NBI ang mga pangyayari batay sa mga sinumpaang salaysay ng mga sundalo mula sa Philippine Army Special Forces Battalion na kasama ng mga pulis sa inilatag na checkpoint operation. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng isang bahagi ng report mula sa isang source na pinagdaanan ng report. Ayon sa source, nagulat daw sila dahil sa lumabas na ginawa ng isang police officer na kasama sa operation. Sa report, una raw narinig ang mga putok ng baril mula sa loob ng 2 SUV na sinasakyan ng mga suspect kaya gumanti ang mga pulis at sundalo. Pero pagkatapos ng barilan, nakita raw ang isang intel officer, si Police Senior Inspector John Paulo Vivas Caracedo, na lumapit daw sa mga SUV kasama ang ilang pang pulis. Kinuha ang mga baril ng mga nakahandusay na pasahero ng mga SUV, saka isa-isang ipinutok ang mga ito sa ere at sa iba pang direksyon. Pagkatapos, ibinalik daw ang mga baril sa loob ng SUV at inilagay sa tabi ng mga katawan ng mga pasahero. Sa testimonya ni Private First Class Alvin Roque Pabon, isa sa mga testigo at nasa checkpoint din ng mga panahong iyon, ang bintana daw ng SUV ay binasag ng team leader ng Army Contingent na si First Lieutenant Rico Tagure. Pagkatapos ay binaril daw ni Caracedo ang isa sa mga nasa loob ng SUV. Hindi malinaw sa kwento kung buhay o patay na ng kanyang barilin. Nakita rin daw ng mga sundalo si Caracedo na may kinuhang bag mula sa loob ng sasakyan. Hindi sinabi sa bahagi ng report na aming nakuha kung ano ang laman ng bag. Dating naiulat na may nagsasabing may dala umanong pera o di kaya ay ginto ang mga nasa SUV. Si Caracedo ay isa sa mga sinibak sa pwesto matapos ang shootout. Sa nangyaring barilan, tinamaan ng bala si Police Superintendent Hansen Marantan sa kaliwang hita at braso, pero may mga nagdududa na baka ito ay self-inflicted upang suportahan ang kanilang kwentong shootout ang nangyari. Sa bahaging ito ng NBI Investigation Report, nakasaad na nanggaling ang balang tumama kay Marantan sa gawing kaliwa mula sa isang posisyon na mas mababa. Ayon sa source ng GMA, hindi raw self-inflicted ang tama at malaki raw ang posibilidad na nanggaling ito mula sa lugar kung saan nakita ang 2 bangkay na nakitang nakasubsob sa kanal sa labas ng 2 SUV. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sinubukan po namin kunan ng pahayag si Police Senior Inspector John Paulo Vivas Caracedo. Ipinadaan namin ang hiling na yan kay Police Superintendent Hansel Marantan. Ang sabi sa amin ni Marantan, nakausap niya si Caracedo na pinayuhan daw ng kanyang abogado na huwag muna magsalita.